Isang dalagang baon sa utang ang nangangarap ng buhay na parang kay Cinderella. Ngunit sa isang biglaang pagkakataon, napasok siya sa mundo ng isang gwapong tagapagmanang mayaman, punang pag-ibig, intriga, at mga lihim na kayang baguhin ang kanyang kapalaran magpakailanman. Nagsisimula ang kwento sa isang babaeng masayang papunta sa isang malaking kumpanya para sa interview. Ngunit habang umaakyat sa hagdan, aksidente siyang nadulas at nahulog ang kanyang takong. Mabilis siyang bumaba upang hanapin ang sapatos at doon niya nakasalubong ang isang gwapong lalaki. Sa kamay niya, hawak pa rin ang mataas na takong ng babae. Nadama ni Jerem na ito ay napakaromantiko, parang kwento ng Cinderella. Ngunit bigla, gusto ng lalaki siyang idemanda dahil nahulog ang takong sa ulo niya. Akala ni Jerem prinsipe niya ito, pero may problema pala sa pag-iisip ang lalaki. Ayaw niyang aksayahin ang oras dito. Pumunta siya para humanap ng mayamang asawa. Kamakailan lang, bigla na lang pumanaw ang ama ni Jerem. Bago mamatay, may iniwan ng ama sa drawer para sa anak. Akala ni Jerem pera yon, kaya pumasok siya sa kwarto ng ama. Ngunit hindi inaasahan, ito'y recruitment notice lang mula sa Cheongdam-Heaven. Nag-iwan din ng ilang linya ang kanyang ama sa likod ng sulat. Gusto pala niyang pumunta sa kumpanyang ito para makahanap ng mayamang asawa. Hindi lang yon, nag-iwan din siya ng malaking utang at hindi pa isinisilang na anak. Napag-alaman na buntis pala ang madrasta ni Jerem. Noong taon na yon, sila ng ama niya ay nanirahan sa kanyang madrasta. Bago pa sila pumunta roon, may 2 anak ng babae ang kanyang madrasta. Dahil di kaya ng pamilya ni Jerem ang utang, inilagay ng korte ang bahay sa auction. Sa huli, nagrenta sila ng bahay sa labas dahil kulang ang mga kwarto. Kinailangan ni Jerem na makitulog sa kwarto ng kanyang kapatid na babae. Tinanggap ng madrasta ang panganib ng pagkalaglag para magtrabaho, pero na-ospital siya. Habang inaaliw ni Jerem ang madrasta, naisip niya ang mahihirap na araw sa hinaharap. Nakahiga sa sahig ang madrasta. Hawak ni Jerem ang sanggol habang si Hwajin ay lihim na kumakain ng gatas nito. Kung magpapatuloy ito, ang pamilya ni Jerem ay magugutom din kalaunan. Naalala ni Jerem ang job ad ng Cheongdam-Heaven at nais magtrabaho doon para makapag-asawa ng mayaman. Kapag binabanggit ang Cheongdam-Heaven, laging kasama ang pangalan ng chairman na si Moon Jae-min. Matalino at gwapo siya, ngunit tila may kakaibang ugali. Nang mag-ulat ang sekretarya na nawala ng 200% ang kumpanya noong nakaraang buwan, agad sinabi ni Jae-min na dagdagan ng 10% ang sweldo ng mga empleyado kung nahihirapan sila. Nang dumating si Jerem para sa interview, nahulog ang sapatos niya sa ulo ni Jae-min. Akala niya sinadya ito. Pinaghihinalaan din ni Jae-min na pinupuntirya ni Jerem ang kanyang kayamanan. Nang marinig ni Jerem ang sinabi ni Jae-min, inisip niyang baliw ito. Ayaw makisangkot ni Jerem, kaya humingi siya ng tawad at gustong bawiin ang kanyang high heels. Ngunit tinanggihan ni Jae-min ang kanyang paumanhin. Inakala pa niyang sinadya ni Jerem na ihagis ang sapatos sa ulo niya. Ipinaliwanag ni Jerem na aksidente lang, pero naisip ni Jae-min na palaging maganda ang swerte niya. Iginiit pa rin niyang sinadya ni Jerem na ihagis ang sapatos sa kanya. Nadama ni Jerem na hindi siya paniniwalaan, kaya ipinakita niya kung ano ang sinadya. Direkta niyang itinulak si Jae-min palayo. Pagkatapos, mahigpit siyang yakap ni Jerem na ikinagulat ni Jae-min. Di niya alam na si Jae-min pala ang kinatawan ng kumpanya at tinanggihan ang kanyang interview. Pinagtatawanan pa niya si Jerem para makontento. Siyempre, di basta-basta mabubuli si Jerem. Dasal niya, tamaan sana ng kidlat si Jae-min. Di inaasahan, kumidlat nga ng gabing yon. Nakita ni Jae-min si Jerem na sumpa ng sumpa, kaya takot na tumakbo siya. Naalala ni Jae-min ang nangyari kanina. Umiti pa siya ng di namamalayan. Dati, parang bato lang ang tingin ni Jae-min sa babae. Wala siyang pakialam sa pag-ibig. Pero simula nang makilala si Jerem, nagbago ang malamig niyang ugali. Lagi niyang iniisip si Jerem, di na bato kundi maganda't kaakit-akit. Gusto ni Jae-min pigilan ang pag-iisip kay Jerem, kaya nag-ehersisyo. Pero wala ring silbi, iniisip pa rin niya ito. Sinubukan niyang matulog, pero naiisip si Jerem na tumalon sa kama. Dito, naisip niya na baka nababaliw na siya. Gusto niyang makilala pa si Jerem, kaya balak pasamahin sa kumpanya. Nang matanggap ni Jerem ang tawag ni Jae-min, inakala niya na nanggugulo lang ito. Ngunit ipinaliwanag ni Jae-min na gusto lang niyang anyayahan siya sa trabaho. Kahit ayaw ni Jerem magtrabaho sa baliw na to, pumayag siya dahil sa pera. Tinanong ni Jerem kung unang araw nila, pero si Jae-min namula, akala unang araw ng pag-ibig. Nang kumpirmahin ni Jae-min na sasali si Jerem, lihim siyang natuwa ng matagal. Para sa unang araw ni Jerem, nagsimula siyang mag-ayos ng hitsura. Nagsuot si Jae-min ng gintong kwintas, sinubukan ang masikip na pantalon, at pumili ng Amerikana. Pero natakot si Jae-min na baka mahulog si Jerem sa kanya kung sobrang gwapo siya. Kaya naglabas siya ng gintong sinturon, akala niya ay kasusuklaman ito ni Jerem. Talagang pinagtatawanan ni Jerem si Jae-min dahil sa sinturon niya. Tinawag niya itong chastity belt dahil lalaking may suot nito'y iwasan ng babae. Sinabi rin niyang bagay na bagay daw ito kay Jae-min, galit na galit si Jae-min kaya agad niyang tinanggal ang sinturon.
Sumunod ang pagpapakilala ng bagong empleyado at namuno si Chamin. Akala ni Jerem may kamera pero sabi ng katabi, seremonya lang ito. Kailangan lang niyang sabihin ang kanyang pangarap. Iba gusto mabuhay ng matagal o mag-asawang bata, si Jerem gusto maging Cinderella. Dahil dito, nagkamali ng pagkakaintindi si Chamin. Inakala niyang hindi siya nandito para magtrabaho kundi magpakasal. Ipinaliwanag ni Jerem na gusto lang niyang magtrabaho at mag-asawa ng tapat. Nakita ni Chamin na maraming problema si Jerem at gusto siyang tanggalin pero gusto niyang mapanatili ang trabaho. Kaya't gumamit si Jerem ng taos-pusong mga salita para ipahayag ito. Nangako siyang talagang magsisipag sa trabaho. Pagkatapos, nag-alok si Chamin ng pusta kay Jerem. Kung mananalo si Jerem, maaari siyang manatili at magpatuloy sa trabaho. Pinabayaan din niya si Jerem na pumili ng itataya. Pero hindi inaasahan, gusto niyang makipagtaya ng soda. Mas nakakagulat pa na hindi man lang mabuksan ni Jerem ang bote at tinukso siya ni Chamin sa huli. Napilitan si Jerem na mag-arm wrestling pero hindi siya kalakas ni Chamin kahit ilabas niya lahat ng lakas. Hindi niya maigalaw ang pulso nito. Kaya gumamit si Jerem ng ibang paraan. Balak niyang gumamit ng dalawang kamay pero hindi pa rin niya maigalaw ang pulso ni Chamin dito. Napansin ni Jerem na patag ang mga kuko ni Chamin. Inakala niyang nasaktan niya ito sa kanilang pag-arm wrestle kanina. Nakita ni Chamin si Jerem na nag-aalala kaya ipinaliwanag niya na sugat ito mula sa pagkahulog noong bata pa siya. Siguro ito ang unang beses na naramdaman ni Chamin ang tapat na pag-aalala ng iba at medyo naantig siya kay Jerem. Para di masyadong mag-isip, nag-alok si Chamin ng soda at tahimik itong ininom ni Jerem. Nang nakainom na siya ng kalahati, biglang umihip ang malakas na hangin. Parang eksena sa pelikulang science fiction ang nangyari sa sandaling iyon. Makalipas ang 1 minuto, naubos na rin ni Jerem ang soda. Pagkatapos, si Chamin naman ang uminom. Parang may magic ang soda nila kasi isang lagok lang, nag-spray si Chamin ng maraming tubig. Kaya natalo si Chamin sa hamon na to dahil dito, nanatili at nakapagtrabaho si Jerem kahit uminom siya ng sobrang soda. Nang aalis na siya, naramdaman niyang malapit na siyang umihi sa pantalon. Sa oras na yon, napansin din ni Chamin na may kakaiba kay Jerem. Sa huli, sinabi ni Jerem na kailangan niyang mag-CR pero malayo ang mga banyo. Binigay ni Chamin ang payong niya kay Jerem para gamitin pang takip sa pagpunta sa CR. Pero sabi ni Jerem, mabuting mamamayan siya at pinaalis niya si Chamin agad-agad. Dahil matigas ang loob ni Jerem, napilitan si Chamin na buhatin siya papunta sa CR. Pagkatapos mag-CR ni Jerem, nakita niyang naghihintay pa rin si Chamin sa labas. Naalala niya kung paano siya binuhat ni Chamin sa sandaling iyon na antig ang puso niya. Akala niya mabait si Chamin pero bigla siyang nagbago ng isip. Nang aalis na sana sina Jerem at Chamin, may babaeng dumating bigla. Tinawag ng babae si Chamin na honey at sinabing siya raw ang kanyang piyanse. Narinig ni Jerem na ayaw raw magpakasal ni Chamin dati pero ngayon biglang may piyanse na siya. Sa ngayon, hindi masabi ni Jerem kung mabuti o masama si Chamin. Alam niyang engaged na sila kaya umalis na lang siya ng dismayado. Sa totoo lang, estratehikong relasyon lang naman ito. Wala namang feeling sina Chamin at Danay kahit engaged sila para sa kooperasyon. Kung may love rumor sina Chamin at Jerem, maapektuhan ang kumpanya ni Danay. Kaya sinabi ni Danay kay Chamin na panatilihin ito at huwag hayaang makaapekto si Jerem. Pag-uwi ni Jerem, naalala niya nung dinala siya ni Chamin sa banyo kanina. Napangiti siya habang iniisip ang matipuno nitong katawan. Sa kabilang dako, hindi rin maalis sa isip ni Chamin si Jerem. Nag-upo siya at nag-ehersisyo para makalimutan ang iniisip tungkol sa kanya. Pero hindi ito gumana. Naalala pa niya ang eksena kung saan dinala niya si Jerem sa banyo. Sabi lang nito, opa, bilisan mo. Pero lubos siyang natalo ng puso nito. Kinabukasan, aksidenteng nakasalubong ni Jerem si Chamin papunta sa trabaho. Nahiya si Jerem at gustong umiwas, pero tinukso siya ni Chamin at tinawag na bedwetter. Pinahihingi niya ito ng tawad sa nangyari kahapon. Sabi ni Jerem gusto rin niyang humingi ng paumanhin kaso dumating ang nobya nito. Tinanong ni Jerem bakit itinago ni Chamin na engaged na pala siya. Akala niya gusto siya nito kaya kumpiyansang sinabi ni Chamin na di siya type. Pero di nagpapatalo si Jerem kaya agad niyang tinawag na sinungaling si Chamin. Di raw siya naniniwala sa kasal pero lihim palang nag-engage na parang baliw. Nang sabihin ni Jerem ang baliw, naalala niya na boss pala niya si Chamin para mapanatili ang trabaho. Kailangan niyang yumuko at humingi ng tawad kay Chamin tapos nilinaw niya na ayaw niyang makisama sa mga taong baliw. Silang dalawa ay talagang mahilig magsalita ng labag sa kanilang gusto. Halatang may gusto sila sa isa't isa pero ayaw nilang aminin. Habang nagtatrabaho si Jerem, nag-alok si Chamin na sanayin siya ng pribado. Pero pagdating sa training, nakita ni Dana na pinipilit ni Chamin si Jerem maglaban ng kurtina. Kahit alam ni Jerem na paghihiganti ito, kailangan niyang tiisin para mabayaran ang utang. Habang naglalaba si Jerem, lumapit si Dana at binanggit ang pangarap na mayamang asawa. Sabi ni Dana, kung gusto ni Jerem ng mayamang asawa, dapat sa templo siya magdasal, di dito. Sabi ni Dana, may manager na nagdasal ng 1 buwan at agad nakapangasawa ng mayaman. Matagal-tagal din bago natapos ni Jerem hugasan lahat ng kurtina. Binuksan niya ang cellphone para makinig ng tugtog at gumaan ang loob.
Talaga namang nakakasaya ang pakikinig ng musika. Masayang sumayaw si Jerim habang nagpapatuyo ng mga kurtina. Namangha si Chamin sa ngiti niya. Lubos siyang nabighani at hindi makapigil sa sarili. Dahil sa kuryosidad, lumapit si Chamin at inagaw ang earphones ni Jerim. Pero bago pa siya makinig ng matagal, lumipat agad sa susunod na video. Di nila inasahan na biglang may lumabas na nakakahiyang tunog sa earphones. Pero habang inaagaw niya ang earphones, natalisod siya. Sa huli, magkasama silang bumagsak sa isang malapit na posisyon. Para mabawasan ang awkwardness, pinuri ni Chamin ang malinis na kortina. Inisip din niya na mapanganib siyang tao. Malumanay na sinabi ni Jerim na siya'y kapaki-pakinabang. Sa bitag ni Jerim, tinakpan ni Chamin ang ulo niya ng basket. Pag-alis, sinabi niyang delikado si Jerim, kaya't nagalit ito. Kinagabihan, naglakad pa uwi si Jerim. Pagod siya, pero dumating si Chamin para kutyain siya. Sinabi niyang linisin ang mga bola sa pool bukas. Nagalit si Jerim at naisip na magbitiw sa trabaho. May mensahe ng pasasalamat mula sa tiyuhin para sa utang. Naisip niyang hindi sapat ang sweldo para sa utang lang. Naalala niya ang wish shrine na isa in one ay magbabago ng buhay. Talagang pumunta si Jerim sa wish shrine para manalangin. Sinabi niya sa babaeng shaman na gusto niya ng mayamang asawa. Kinabukasan, pumayag si Chamin na gawing full-time si Jerim. Masaya siya pero naguluhan din kaya nagtanong kung bakit. Pero naisip ni Chamin na di naman ibig sabihin nun makakakuha siya ng mayamang asawa. Nainsulto si Jerim at lumapit para bantaan siya. Siguro dahil masyado siyang malapit, naengkanto ulit si Chamin para pigilan ang damdamin, sinabi niyang lumayo at may kakaibang amoy ang buhok niya. Naniwala si Jerim kaya gumamit siya ng toilet deodorant sa sarili. Tinanong ni Jerim ang kasamahan kung may amoy siya. Siguro na amoy ng kasamahan ng banyo kaya sinabi na bulag siya at di naliligo. Naalala ni Jerim ang sinabi ng babaeng shaman kagabi. Kailangan lang niyang isulat ang hiling niya sa papel. Kapag malaya na siya, maaari niyang tingnan ito at muling maghangad at ang mga hangad na iyon ay matutupad. Marahil ang kanyang tapat na puso ay umabot sa langit. Habang naghahangad si Jerim, may lalaking lumitaw sa labas. Isang malakas na hangin ang nagpalipad ng papel ng kanyang hiling sa kabilang tabi. Ang lalaking ito ay hindi lang matangkad kundi napakagwapo rin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jerim ang kanyang mga masel. Ngunit habang tumatawa siya, nakita ni Chamin ang eksena mula sa likod. May karibal siya. Sa sandaling iyon, tiyak ni Jerim na ang gwapong lalaking ito ang magiging asawa niya. Pagkatapos, nakita ni Do-hong ang unang linya ng hiling. Natatakot si Jerim na mabasa niya ang laman, kaya inagaw niya ang papel. Ngunit habang inagaw niya ito, aksidente niyang nabitawan ang buttons ni Do-hong. Agad humingi ng tawad si Jerim, natatakot na baka magalit si Do-hong. Di niya inasahan, hindi ito nagalit kundi naging magalang at sinabing ayos lang. Pagkatapos, kumuha si Do-hong ng karayom at sinulid para itahi ang buttons. Dinilaan niya ang sinulid, tapos ginamit ang isang mata para i-thread ang karayom. Sa 2 kilos lang na yon, lubos nang nahumaling si Jerim sa kanya. Bumati ang kasamahan kay Do-hong, pero tinawag ni Jerim ito para makausap. Habang nag-uusap sila, lumapit naman si Chamin kay Do-hong. Naalala ni Chamin kung paano nagkagusto si Jerim kay Do-hong. Ngayon naman, nagsiselos na si Chamin, gusto niyang agad na paalisin si Do-hong. Pinaulanan ni Chamin ng kidlat si Do-hong. Parang sinasabi ng kidlat na wag hawakan ang babae ni Chamin paglingon ni Jerim, tinawag niya si Chamin na direktor. Doon lang nalaman ni Do-hong na siya pala ang may-ari ng kumpanya. Sinabi ni Chamin na iba ang mag-entertain kay Do-hong, pero naisip ni Jerim na sinira niya ang pangako. Bigla-bigla, sinabi ni Do-hong na si Jerim ang mag-alaga sa kanya dahil magkakilala na raw sila. Sa bandang huli, napilitan si Chamin na ipaubaya kay Jerim ang pag-entertain kay Do-hong. Pagkatapos, ipinakilala ni Do-hong ang sarili bilang pinakabatang direktor na nanalo ng award at tinanong si Jerim tungkol sa pagiging miyembro. Pero nalulungkot na sinabi ni Jerim na puno na ang membership at kailangan ng imbitasyon mula sa VIP customer para makapasok. Nalungkot si Do-hong at aalis na sana, pero ayaw palampasin ni Jerim ang pagkakataon kaya pinigilan niya ito. Sinabi ni Jerim na pwede siyang gumawa ng eksepsyon at humingi ng pahintulot kay Chamin para tanggapin si Do-hong. Pero akala ni Chamin ordinaryong tao lang si Do-hong, kaya tinanggihan niya agad ang kahilingan ni Jerim. Napilitan si Jerim na ibunyag na direktor pala si Do-hong. Si Dan nakatabi niya, naramdaman din na makakabuti sa kumpanya ang pagtanggap sa direktor bilang miyembro. Nakita ni Chamin ang tiyaga ni Jerim, kaya pumayag na rin siyang tanggapin si Do-hong bilang miyembro. Nang ihatid ni Jerim si Do-hong, sinadyang sumunod si Chamin sa likod nila. Dahil malapit siya kay Jerim, bumilis ang tibok ng puso ni Chamin, sinabi niyang kakaiba ang amoy nito at itinulak pa niya ito papunta kay Do-hong. Nang makitang inalalayan ni Do-hong si Jerim, nagalit si Chamin at hindi makapagsalita. Pinuri pa ni Do-hong si Jerim sa kanyang pangunawa at inayos pa ang buhok nito sa mukha. Dito, nagsisi si Chamin sa pagtulak niya kay Jerim kanina. Magaling magsalita si Do-hong. Bago umalis, binigyan niya ng candy si Jerim at nag-aya sa party ng bagong miyembro sa weekend. Para di makadalo si Jerim sa party ni Do-hong, binigyan siya ni Chamin ng mahalagang proyekto.
Pinagbili niya sa kanya na magpako at maghang ng bagong mga painting. Ang mga painting na ito ay dapat may kaugnayan sa temang maling pagkikita. Kapag natapos ni Jerem ang gawain ito, maaari siyang dumalo sa party. Pagkatapos, ibinigay ni Chamin ang business card ng artista sa kanya. Ngunit para kay Jerem, hindi simple ang pagguhit kaya humingi siya ng ibang gawain. Natatakot si Chamin na mahulog kay Jerem kaya pinigilan niya ito. Sa huli, napilitan si Jerem na tanggapin ang gawain ito. Hiniling ni Jerem sa artista na tapusin ito bago mag-weekend, ngunit tumanggi ito. Pero matalino si Jerem. Ilang salita lang, nakumbinsi niya ang artista na bilisan ang trabaho. Kinabukasan, marami silang natapos na gawain. Ngunit sa oras na yon, may tumawag kay Jerem. Sinabi ng tumawag na tumakas na raw ang artista. Nang mahanap ni Jerem ang artista, iminungkahi nitong iwan na ang pagiging artista. Pinayuhan siya ni Jerem na kahit pagod, wag isuko ang pangarap o pagsisisihan niya habang buhay. Dati, si Jerem ay isang mahusay na pintor. Dahil walang pera pang matrikula, kinailangan niyang bitawan ang pangarap. Matapos payuhan, iginiit pa ng pintor na titigil, kaya si Jerem na ang tumapos ng obra. Kinabukasan, nahirapang paniwalaan ni Chamin na natapos ni Jerem ang gawain. Sa huli, pinayagan ni Chamin na pumunta siya sa party. Sinabi niyang maghanap agad ng asawa at umalis sa kumpanya. Akala ni Jerem ay kinamumuhian siya, kaya sinabihan siyang umalis. Pero ang totoo, takot siyang mahulog ang loob kung mananatili pa ito. Sinabi ni Chamin kay Jerem na magayos ng kaunti para sa party. Pinaalalahanan din na huwag hayaang makaapekto sa paghanap ng asawa. Nang lumitaw si Jerem, agad na nabighani si Chamin sa mga sandaling iyon, sa paningin niya, siya lang ang naroon. Ngunit sa mata ni Jerem, si Dohong lang ang nakikita. Tahimik siyang lumapit sa tabi ni Dohong. Galit si Chamin, uminom ng tubig para itago ang damdamin. Sina Jerem at Dohong ay bumati sa ibang mesa. Nang marinig na anak pala ng iunsong electronic si Jaeyoung, nagbago ang mukha ni Dohong. Tinanong ni Jaeyoung kung sino ang nag-anyaya kay Dohong sa grupo. Sabi ni Dan dahil kay Jerem, tinanggap ni Chamin si Dohong. Patanong pa si Jaeyoung, pero sabi ni Dohong, isang beses lang sila nagkita ni Jerem. Nakita ni Jerem ang sagot, napangiti siya ng pilit. Napansin ni Jaeyoung na gusto ni Jerem ang mayaman, kaya siya ay masigasig. Inaasar ni Yog si Jerem na kung kailangan ng pera, pwede siyang magtrabaho sa kumpanya niya. Pero para sa dignidad, tumanggi si Jerem at sinabing gusto niyang magtrabaho dito. Para lalo pang mapahiya si Jerem, sinabihan siya ni Jaeyoung na kumuha ng tubig. Dahil empleyado si Jerem dito, kailangan niyang magsilbi ng inumin sa mga bisita. Nang magdala si Jerem ng mint chocolate, nagreklamo si Jaeyoung at itinulak siya. Nang mahulog si Jerem, hinawakan niya si Jaeyoung at pareho silang bumagsak. Noon, binigyan ni Dohong ng panyo si Jaeyoung at tinulungan siyang tumayo. Ang mas nakakagulat, sinabi ni Dohong na kasalanan ito ni Jerem. Sa sandaling iyon, naintindihan na ni Jerem ang lahat. Napagkamalan niya si Dohong na magiging asawa at alam na para lang sa club ang pakay nito. Nagkunwaring mabait si Dohong at tinulungan si Jerem tumayo. Pero sa huling sandali, itinulak ni Jamin ang kamay ni Dohong. Iniabot ni Jamin ang kamay para tulungan si Jerem tumayo. Agad namang hinawakan ni Jerem ang kamay ni Jamin, kahit magkasosyo lang sina Danny at Jamin, wala silang damdamin. Alam ng lahat na nobya ni Jamin si Danny, kaya parang sinisira niya ito. Sobrang galit si Danny kaya sinampal niya si Jamin. Pagkaalis ni Danny, sinuotan ni Jamin ng Amerikana si Jerem. Hinawakan pa ni Jamin ang kamay nito at umalis, kaya nagalit si Dohong. Sumenya si Jerem kay Jamin para itanong kung kumusta si Danny. Sinabi ni Jerem na ayos lang siya, huwag mag-alala. Nang umalis si Jamin, sinabi niya ang tungkol sa kasal nila. Sinabi rin niyang wala silang pag-ibig ni Danny. Hinabol ni Jamin si Danny papunta sa lobby. Tinanong niya kung bakit siya sinampal nito. Sabi ni Danny, di niya gusto kung paano niya alagaan si Jerem. Sinabihan ni Jamin si Danny na huwag nang pumunta dahil lagi raw siyang mag-aalala kay Jerem. Nagalit si Danny sa sinabi at umalis. Ang ibig sabihin pala ng pag-aalala ni Danny kay Jamin ay gusto rin niya ito. Maya-maya, nakasalubong ni Jamin si Dohong sa banyo. Binalaan siya ni Dohong na huwag makipag-ugnayan kay Jerem kundi magkakagulo sa lipunan. Tinanong ni Dohong kung gusto niya si Jerem pero di madaling sumagot si Jamin, bigla niyang itinulak si Dohong sa pader. Tinanong din ni Jamin kung gusto siya nito. Binalaan niya si Dohong na huwag hulaan ang isip niya dahil magkaiba sila. Sa kabilang dako, nagsorry si Jerem kay Gayaong sa milk tea pero sabi nito pang mahirap lang ang sorry. Ininsulto pa ni Gayaong si Jerem na kahit anong gawin niya, mahirap pa rin siya. Pagkatapos, bumalik si Dohong sa kanilang mesa. Nang makita ni Jerem si Dohong, naalala niya ang panyo at pagsisi. Sa huli, malungkot na umalis si Jerem. Naisip ni Jerem na di niya mababago ang kahirapan. Napagtanto niyang biro lang ang pangarap na mayamang asawa. Nang maiiyak na si Jerem, nag-alok ng tulong si Jamin, naalala ni Jerem ang pangungutya ni Gayaong. Para makabawi, sumandal si Jerem kay Jamin, gusto rin siguro ni Jamin na pagsabihan si Dohong. Sa huli, hinalikan ni Jamin si Jerem sa labi. Nagulat ang lahat at nagalit si Dohong sa halik. Hindi inasahan ni Jerem na hahalikan siya ni Jamin, galit na galit si Jerem.
Gusto lang niya magkunwari pero hinalikan talaga siya. Sabi ni Jamin, siya raw ang nag-una at tumulong lang. Naramdaman ni Jerim na hindi siya makapagtalo kaya umalis na lang siya. Kahit galit si Jerim kay Jamin, nakangiti pa rin siya sa daan pauwi. Sa kabilang dako, si Jamin ay nagkaroon din ng guni-guni dahil sa halik kanina. Kinabukasan, nagkita ulit ang dalawa sa kumpanya. Para bawasan ng ilangan, si Jerim ang unang bumati. Agad sinabi ni Jamin na kalimutan na lang ang nangyari kagabi. Sinabi rin niya kay Jerim na huwag mag-alala. Nainis si Jerim nang marinig na wala itong pakialam at sinabi ring wala siyang pakialam. Inihalin tulad niya ito sa pagkain ng balat ng butete. Narinig ni Jamin ang balat ng butete at inakala niyang espesyal ito. Pero ang ibig sabihin pala ni Jerim ay walang sustansya at madaling itapon. Biglang lumapit si Dohong kay Jerim kaya aksidenteng nasunog siya. Nakita ito ni Dohong, tinulungan si Jerim at tinanong ang relasyon nila ni Jamin. Nang marinig ni Jerim si Jamin, binitawan niya ang kamay ni Dohong. Sinabi niya kay Dohong na sila ni Jamin ay boss at empleyado lang. Hiniling ni Dohong na bisitahin siya ni Jerim, tapos tinulungan siyang magsuot ng hairpin. Sabi ni Dohong, ang hairpin ay itinuturing na imbitasyon. Sabi ng mga kasamahan, interesado si Jamin kay Jerim at baka gusto niya ito. Pero sa tingin ni Jerim, gusto lang ni Jamin na umalis siya sa kumpanya. Naisip ng mga kasamahan na subukan ni Jerim kung gusto siya ni Jamin. Gusto ni Jerim malaman ang damdamin ni Jamin kaya nagsagawa ng test. Pagpasok sa opisina ni Jamin, nakita niyang may dagdag na hairpin si Jerim. Hindi rin niya itinago na pinapunta siya ni Dohong sa opisina. Alam ni Jamin na gusto nilang magkasama kaya hindi siya mapakali. Tinanong din niya si Jerim kung pumayag siya kay Dohong. Gusto pa ring subukan siya ni Jerim kaya sumagot siyang pumayag siya. Agad nagpakita ng hindi kasiyahan si Jamin sa sagot ni Jerim. Lumapit siya kay Jamin at hiniling na halikan siya muli. Dahan-dahang inilapit ni Jerim ang kanyang mga labi sa kanya. Napansin niyang hindi ito tumanggi at ipinikit ang mga mata. Para ituloy ang eksperimento, nagpa siya si Jerim na halikan siya talaga. Pero sa huling sandali, nagising si Jamin at itinulak si Jerim palayo. Sinabi niya ritong maghanda ng mabuti at pumunta sa opisina ni Dohong. Tinanong ni Jerim kung gusto niya talagang gawin yon pero tumango pa rin si Jamin. Isinama rin niya si Jerim para pumili ng mga damit. Ang kilos ni Jamin ay nagpaisip kay Jerim na gusto niya talaga itong umalis. Aalis na sana si Jerim sa tindahan pero hinila siya pabalik ni Jamin at tinanong bakit. Sabi ni Jerim, maganda na siya kaya di na niya kailangan ng mga bagay na to, pero sabi ni Jamin, magandang impresyon ang nagustuhan ni Dohong sa kanya. Dahil dito, natiyak ni Jerim na hindi siya gusto ni Jamin sumubok si Jerim ng maraming damit, pero pinuna ni Jamin ang bawat isa. Inisipan niya na di bagay kay Jerim ang ganitong estilo. Pero binili pa rin ni Jamin lahat ng sinukat na damit, halos di na magkasya sa taxi. Sa wakas, nag-iwan siya ng liham sa papel. Gusto ni Jamin na magsuot si Jerim ng pinakamagandang damit para sa kanya. Talagang masama si Jamin, sinadya niyang pasuotin si Jerim ng hindi angkop na damit para kay Dohong. Kinabukasan, inimbitahan si Jerim sa opisina ni Dohong. Kumuha siya ng script at hiniling sa kanya na iguhit ang eksena. Sabi ni Dohong, kapag magkasama sila, dapat gawin nila ang gusto nila. Naalala ni Jerim na ganoon din ang sinabi ni Jamin na inis si Dohong nang banggitin niya ang ibang lalaki. Hinila niya si Jerim palapit sa kanya. Sinabi niyang huwag banggitin si Jamin sa harap niya at inamin niyang gusto niya si Jerim. Sa ibang lugar, may narinig si Jamin mula sa kasamahan. Nalaman niyang hindi mabuting tao si Dohong. Madalas pumunta si Dohong sa mga club kasama ang magagandang babae. Nag-alala si Jamin para kay Jerim, kaya nagmadali siya sa opisina ni Dohong. Gusto ni Dohong halikan si Jerim, pero iniisip lang nito si Jamin nang halos maghalikan na sila. Biglang may tunog ng tiyan, kaya tumigil si Dohong. Bigla namang may pumasok na lalaki sa kwarto. Lumabas na ang taong ito pala ay kapatid ni Dohong. Ang pakay niya ay humingi ng pera kay Dohong. Takot si Dohong na mapahiya sa harap ni Jerim, kaya pinalayas niya agad ang kapatid. Pero tumanggi ang kapatid na umalis. Kumuha pa siya ng pulang libro at inilagay sa harap ni Jerim. Sabi niya, malaki raw kinita ni Dohong sa librong ito para magkunwaring direktor. Akala ni Dohong pagagalitan siya, pero ipinagtanggol pa siya ni Jerim sa kapatid niya. Para kay Jerim, tama lang na kumita si Dohong gamit ang sarili niyang kakayahan. Ang mali ay ang kapatid na nanlalamang sa kahinaan ng nakababata para mandaya ng pera. Naramdaman ni Dohong na pinahiya siya ng kapatid sa harap ni Jerim, kaya pinalayas niya ito. Humingi ng tawad si Dohong sa pagsisinungaling at hiniling kay Jerim na huwag sabihin sa Cheongdam Heaven. Nagtataka si Jerim kung bakit. Dahil tanging mga mahuhusay lang ang tinatanggap sa Cheongdam Heaven, natatakot si Dohong na bawiin ang kanyang pagiging miyembro. Sa huli, pumayag si Jerim at tinulungan pa si Dohong na tanggapin ang sarili. Pinunasan ni Jerim ang alikabok sa aklat. Nang ibinalik niya ito kay Dohong, sinabi niyang mahusay siyang tao. Baka gusto lang gamitin ni Dohong si Jerim noon, pero sa ekspresyon niya ngayon, mukhang lubos na siyang nahulog. Sa wakas, naghintay si Jamin na bumaba si Jerim at agad siyang tumawag. Nag-aalala siya at gustong malaman ang nangyari sa opisina.
Pero hindi naintindihan ni Jerim ang kilos ni Chamin. Malinaw na itinulak ni Chamin si Jerim kay Du Hong, pero ngayon hinahanap niya ito. Dahil napagod si Jerim kay Chamin, binaba niya ang tawag. Naguluhan si Chamin nang ibinaba ni Jerim ang telepono. Kinabukasan, pumunta si Danai sa kumpanya para hanapin si Jerim. Sinabi ni Danai kay Jerim ang taya nila ni Chamin kung makakasagap ba siya ng mayaman. Tinanong ni Jerim kung bakit siya ang pinagpustahan nila. Sabi ni Danai, maraming nakadate si Jerim at hinalikan siya ni Chamin para magselos si Du Hong. Ginawa iyon ni Chamin para mapakasalan ni Jerim si Du Hong. Humingi ng tawad si Danai para kay Chamin sa pagkabastos nito sa party. Napagtanto ni Jerim na laruan lang siya, kaya nakipagtalo siya kay Danai. Sinabi niya kay Danai na magaling humalik si Chamin dahil dito, sobrang nagalit si Danai. Nakitang malungkot si Jerim, kaya tinanong ni Chamin ang nangyari sa studio ni Du Hong. Malinaw na si Chamin ang nag-initiate ng halik kay Jerim. Pumayag pa siyang puntahan niya ang studio ni Du Hong, pero ngayon tinanong niya ang nangyari roon. Naramdaman ni Jerim na biro lang ang lahat ng ginawa ni Chamin at sinabi niyang siya ang nag-uuna sa sariling interes. Inakala niyang ginawa niya yon para sa ikabubuti ni Jerim. Nagsorry si Chamin sa hindi pag-intindi sa nararamdaman niya, pero nilinaw ni Jerim na di niya tatanggapin ang peking kabaitan. Hiniling ni Jerim kay Chamin na huwag makialam sa kanyang mga gawain. Dahil galit si Danai kay Jerim at ayaw kumain, sinabi niya sa tiyuhin na bumili ng tinapay sa namsan. Sinabi rin niya sa tiyuhin na iwi ito bago magsara ang panaderya. Alam ng tiyuhin na may kinalaman si Jerim sa galit ni Danai, kaya inalis niya si Jerim. Sa oras na ito, di makontak ng kaibigan si Jerim. Nag-alala si Seonjong kaya pumunta sa kumpanya. Nagkataong nakilala ni Seonjong si Chamin, sinabi niyang di niya makontak si Jerim. Naalala ni Chamin ang sabi ni Jerim, kaya nagkunwaring walang pakialam. Mabuti na lang, di gaanong matalino ang mga tiyuhin ni Danai. Di nila kinuha ang telepono ni Jerim, lumabas lang para kumain. Sumigaw si Jerim ng utos at binuksan ang telepono. Inutusan niya itong tawagan si Seonjong. Nang marinig na dinukot si Jerim, tumakbo agad si Chamin. Pagbalik ng tiyuhin, pinilit si Jerim pumirma ng kasunduan. Ngunit ngayon, mahirap maghanap ng trabaho. Matapang na tumanggi si Jerim na pumirma. Dahil masuwayin si Jerim, binalaan siya ng tiyuhin gamit ang hair clipper. Sa huling sandali, dumating si Chamin sa eksena. Nakita siya ni Jerim at mumiti ng may ginhawa. Ginamit ni Chamin ang payong para hamunin ang dalawang tiyuhin. Hindi sila katapat ni Chamin, sa ilang minuto lang, madali niyang natalo sila. Tumakbo si Chamin at niyakap si Jerim. Dito, napagtanto nila ang damdamin ng isa't isa. Gusto ni Chamin magsabi, pero wala siyang lakas ng loob. Sa huli, sinabi lang niya na mag-ingat sa daan. Sa kotse, pinagalitan ni Chamin ang sarili sa kaduwagan. Naalala ni Jerim kung paano siya iniligtas ni Chamin, alam niyang gusto siya nito, pero di niya alam bakit tahimik lang. Inisip niya na baka hindi siya sapat kaya ayaw siyang ligawan. Pagka-uwi ni Jerim, pinagalitan siya ng ate niyang si Hwajin dahil tinanggap niya ang pera ng doktor at tinulungan pa ang mapang-akit na doktor na ligawan si Sujin, ang panganay nilang kapatid. Totoo na tumanggap si Jerim ng pera sa doktor, pero ito ay perang hiniram lang niya. Noon, gusto sanang umutang si Jerim kay Sujin, kaso may tumawag sa telepono kaya umalis ito. Nalaman ng doktor na kailangan ni Jerim ng pera, kaya agad siyang nagbigay ng kondisyon. Kailangan lang sabihin ni Jerim ang sukat ng singsing ni Sujin at pahihiramin siya ng pera ng doktor. Akala ni Jerim seryoso ang doktor kay Sujin. Dahil kailangan niya ng pera, sinabi niya ang sukat ng singsing. Salamat dito, nakahiram siya ng pera para makapagdasal. Nang tanggihan ni Sujin ang doktor, tinanong nito si Jerim kung may ibang paraan pa. Alam ni Jerim na mahal ni Sujin ang kanilang ina, kaya sinabi niya sa doktor na alagaan ito ng mabuti. Sa huli, bumili ang doktor ng pampaganda at karne para kay Jerim na nagpabuti ng relasyon niya kay Sujin. Di inasahan ni Jerim na habang hinahabol ng doktor si Sujin, may iba rin siyang hinahabol. Ngayon, hindi lang iniisip ni Hwajin na makasarili si Jerim, sinisisi rin niya ito sa lahat. Kailangang pigilan ng ina ang kanilang away. Kailangan din niyang akuin ang sisi. Pero sa tingin ni Hwajin, di na dapat tulungan ng ina si Jerim. Naisip din niya na di sila itinuturing ni Jerim na kamag-anak. Naisip din ni Jerim na di siya itinuturing na pamilya. Parang pulubi lang siya sa bahay na ito. Tinanggihan nito ang 10 taon ng pag-aalaga ng kanyang madrasta. Naramdaman ni Hwajin na sobra si Jerim, kaya sinampal at pinaalis niya ito. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, bumalik si Jerim sa dating bahay. Hindi lang malamig ang bahay, wala pang tubig panligo. Kinabukasan, nagdahilan si Chamin para turuan ang mga tauhan ng self-defense. Ang tunay na layunin ay matuto si Jerim na ipagtanggol ang sarili. Pero kalahating oras na huli si Jerim sa trabaho. Sa paliwanag ni Jerim, nalaman ni Chamin na lumipat siya ng tirahan. Pagkatapos, tinuruan niya ito ng martial arts. Una, pinakuha niya si Jerim bilang manyak, tapos tuturuan ng self-defense. Niyakap ni Chamin si Jerim na parang manyak, kaya pareho silang kinabahan. Para pigilan ang sarili, itinulak ni Chamin si Jerim sa sahig. Hindi naging mahinahon si Chamin, sumakit ang lalamunan ni Jerim sa lakas ng pagtulak niya. Ngayon naman si Chamin ang nagkunwaring manyak.
Para maghiganti, itinulak ni Jerim si Chamin nang di niya alam. Nakita niyang nakaganti na siya at mumiti ng may kasiyahan. Pagkatapos, sinabi ni Chamin ang kahalagahan ng kalamnan sa likod at pinaram kay Jerim ang kanyang lakas. Habang nararamdaman niya ito, hinanap muli ni Do-hong si Jerim. Sinadya ni Do-hong na banggitin ang insidente kahapon sa harap ni Chamin. Sinabi ni Do-hong na masaya siya kasama si Jerim sa vocal studio. Pagkatapos, hiningi ni Do-hong na makausap si Jerim ng pribado. Ayaw nang magsanay ni Jerim, kaya pumayag siyang kausapin si Do-hong. Sa huli, napilitan si Chamin na panoorin silang umalis. Sobrang galit niya na gusto niyang hatiin si Do-hong sa dalawa. Ngayon, umamin na si Do-hong kay Jerim, pero sa tingin niya hindi nito alam ang tunay niyang pagkatao. Kung alam lang ni Do-hong ang sitwasyon niya, hindi sana ito umamin. Samantala, buong loob na tinanggap ni Do-hong ang lahat mula kay Jerim. Sa kabilang banda, inisip ni Chamin na naghalikan sina Do-hong at Jerim sa studio. Pinagsisihan niya ang kanyang naging desisyon. Ginamit ni Chamin ang dahilang nasugatan siya sa ensayo para makausap si Jerim. Sabi ni Jerim, kailangan niyang gawing totoong-totoo ang practice. Tapos, sinadya niyang banggitin na umamin si Do-hong. Narinig ni Chamin ang umamin at agad tumutol. Sinabi niyang sinungaling si Do-hong. Madalas daw siyang sumira ng pangako. Dito, napansin ni Jerim na may punto si Chamin, iba nga ang mundo nila ni Do-hong, pero gusto raw umamin sa kanya. Para kay Chamin, hindi malaking bagay ang pagkakaiba. Dito naisip ni Jerim na tatanggap din si Chamin ng ibang babae. Sinabihan niya si Jerim na wag nang lumapit kay Do-hong. Gusto ni Chamin umamin kay Jerim, pero di niya magawa. Bigla, inimbitahan ni Jerim si Chamin matulog sa kanila. Gusto pala niyang subukan kung kaya ni Chamin sa simpleng bahay. Nang pumunta siya sa bahay ni Jerim, nakita niyang walang laman ito. Ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang kama. Sinabi ni Jerim na lumaki siya sa ganitong kalagayan, ngunit inisip ni Chamin na kasalanan niya ito. Tinanong niya kung bakit umalis si Jerim. Sabi ni Jerim, siya'y masamang bata, sakim at walang kwentang babae tulad niya. Ang pananatili sa bahay ay magiging pabigat lang sa kanyang pamilya. Tinulungan ni Chamin si Jerim na malampasan ang sakit na yon. Tinulungan niya si Jerim makita ang sarili ng malinaw matapos maunawaan na maaari siyang maging love child. Napagtanto rin ni Jerim na gusto lang niyang marinig na siya ay cute na bata, kahit kunwari hindi niya kailangan. Nang naaliw siya, umiiyak pa rin si Jerim. Kaya nalaman ni Jerim na may dahilan si Chamin sa hindi pag-amin na naging dahilan ng pagkaantala. Sa kabilang banda, hinanap ni Hwajin ang doktor para ipaghiganti si Sujin. Sinabi ni Hwajin na hindi masarap ang karneng baka na dala niya. Di inaasahan, sabi ng doktor na si Jerim pala ang bumili ng karne at skincare para sa nanay niya. Takot si Jerim na baka tanggihan, kaya hiniling niya sa doktor na siya na lang magbigay. Nang malaman ni Hwajin ang totoo, napag-isip-isip niyang mali pala ang pagkakaintindi niya kay Jerim. Sa kabilang banda, si Chamin, para patunayan na kaya niyang manatili ng isang gabi, ayaw talagang umalis. Pero habang magkatabi sila, tumunog ang telepono. May babala ng snowstorm sa ilang oras. Sa huli, kinailangang ihatid ni Chamin si Jerim sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay, gusto agad ni Jerim maligo ng mainit. Kalagitnaan ng paliligo, di alam ni Jerim patayin ang gripo, kaya humingi siya ng tulong kay Chamin pagkapatay ng tubig, muling naakit si Chamin sa mukha ni Jerim. Takot na di mapigilan ng sarili, kaya sinubukan niyang umalis. Ngunit nang tumayo siya, nadulas siya. Dahil dito, nahulog din si Jerim at aksidenteng nagdikit ang kanilang mga labi. Umiwas si Jerim para maiwasan ang kahiyahiyang sitwasyon. Pinigilan ni Chamin ang sarili, pero di niya napigilan ang paghalik kay Jerim. Ipinikit din niya ang kanyang mga mata para tamasahin ang halik. Pagkatapos, tumawag si Hwajin kay Jerim. Inanyayahan din niya ito sa bahay para kumain ng baka. Akala ni Chamin, tumawag si Do-hong para pigilan si Jerim. Gusto siyang pigilan ni Chamin pero nahila niya ang bathrobe nito. Nakiusap siya kay Jerim na huwag pumunta kay Do-hong. Nang maipaliwanag, nalaman ni Chamin na uwi lang pala si Jerim. Naghintay si Jerim sa labas, umaasang lalabas si Chamin pero naisip niya na mas gusto pa nito ang baka kaysa sa kanya. Sa huli, umuwi si Jerim at nakitang lasing ang kanyang mga kapatid. Hinila ng ina si Jerim at tinanong kung seryoso siya nang sabihing hindi sila pamilya. Nadama ni Jerim na di sila tunay na pamilya, kaya kumilos siya na parang extra lang. Humingi ng tawad si Jerim sa ina, pero sa tingin ng ina, kamag-anak pa rin siya kahit may pagkakamali. Matapos magtiwala sa isa't isa, inayos ng pamilya ang kanilang relasyon. Nagsorry si Jerim kay Sujin, pero sabi niya wala siyang kinalaman dahil siya ang may gusto sa doktor. Sa huli, nagkabati ang pamilya at si Hwajin ay nagbiro kay Jerim tulad ng dati. Samantala, bumisita si Chamin sa ospital para makita ang kanyang ama. Ang unang sinabi niya kay Chamin ay tandaan na ang mga babae ay parang bato. Ang sakit na dulot ng ina ni Chamin ang pinakamalinaw na patunay. Noong bata pa, narinig ni Chamin sa lola na may kabit ang ina at balak tumakas kasama nito. Nang habulin siya ni Chamin, nahulog siya, kaya hindi ganap na gumaling ang kanyang mga kuko. Nag-iwan din ito ng malalim na sugat sa puso ni Chamin mula noon, lagi siyang gumagamit ng payong para itago ang kanyang damdamin. Ito rin ang dahilan kung bakit lagi siyang may dalang payong.
Kaya rin hindi siya nagtapat kay Jerim, takot masaktan muli ng isang babae. Ngayong araw, may dinala si Doong na misteryosong bisita. Sa pagpapakilala ni Do-hong, nalaman ni Jerim na movie tycoon ang babaeng ito. Isang linggo na ang nakalipas ng idekorasyon ng kumpanya ang Christmas tree. Nakita ni Jerim ang gandang-ganda ng puno kaya ngumiti siya ng maliwanag. Pero tiningnan siya ni Chamin na parang gustong magmahal pero nag-aalinlangan. Sina Danny at Do Hwang ay mukhang galit na galit. Sinadya ni Danny at Gayaong nasaktan si Jerim, nagbuhos sila ng tubig sa harap niya at pinaglinis pa siya. Pero hindi man lang nagalit si Jerim. Tahimik lang siyang kumuha ng mop para linisin ang sahig. Nagbuhos pa ng tubig si Gayaong sa mop ni Jerim. Hindi na nakatiis si Jerim kaya binantaan niya si Gayaong gamit ang kanyang tungkod. Natakot si Gayaong kaya tumakbo siya papunta kay Do Hwang. Pero ngayon, hindi siya tinulungan, bagkus ay itinulak ang kamay nito. Sinabi ni Do Hwang na tama lang na ipagtanggol ni Jerim ang sarili niya. Inisipan niya na si Gayaong ang may kasalanan. Inamin ni Do Hwang sa lahat na hindi siya inaakit ni Jerim, kundi siya ang may gusto rito. Nagulat ang lahat sa pag-amin ni Do Hwang. Siyempre, pati si Chamin ay nagulat din kalaunan, nagkita muli sina Chamin at Do Hwang sa banyo. Pinayuhan ni Do Hwang si Chamin na pakasalan agad ang nobya at umurong na. Sinabi ni Do Hwang na siya na ang bahala kay Jerim, para kay Chamin ang pahayag na ito, ay ikinagalit ni Chamin agad siyang lumapit at sinuntok si Do Hwang. Nag-away sila mula sa banyo hanggang sa lobby. Nakita sila ni na Jerim at ng misteryosong babae at pinigilan sila. Hinaplos lang niya ang ulo ni Do Hwang. Tila gusto niyang protektahan si Chamin, pinapunta ni Do Hwang si Jerim sa opisina para mag-usap. Sinanyasan din ng misteryosong babae si Jerim na sumakay sa kotse. Inihayag niya na siya pala ang tunay na ina ni Chamin. Kinuwento ng ina ni Chamin ang kanyang nakaraan. Hindi siya nagkasundo sa biyenan, kaya nang wala ang asawa, pinaalis siya. Maling inakusahan din ng lola ang ina ni Chamin na may relasyon sa ibang lalaki. Pag-alis, nakita ng ina si Chamin na nahulog sa harap ng kanyang mga mata. Nakiusap siya sa driver na bumaba, ngunit tumanggi itong pababain siya. Noon, kinamuhian niya ang sarili dahil hindi niya naprotektahan ang anak. Ngayong nagtagumpay siya, gusto niyang iwi si Chamin pero huli na raw. Iminungkahi ni Jerim na kausapin si Chamin pero wala siyang lakas loob. Sa pagkakataong ito, unti-unting naunawaan ni Jerim si Chamin dahil kulang sa pagmamahal, laging itinatago ni Chamin ang damdamin niya. Kinabukasan, niyaya ni Jerim si Chamin na kumain sa labas. Masayang pumayag si Chamin na laman ni Chamin na inayos ni Jerim ang pagkikita nila ng kanyang ina. Sinabi ni Chamin na hindi niya kailangan ng ina at pinaalis ito agad. Ipinaliwanag ng ina na wala siyang relasyon at humingi ng tawad, pero hindi naniwala si Chamin, inisip niya na puro kasinungalingan lang ito. Akala ni Chamin ay makasarili ang kanyang ina. Bumalik lang daw siya para humingi ng dagdag na bayad. Kahit tapat ang paghingi ng tawad ng ina, hindi pa rin naniwala si Chamin, umalis si Chamin sa restaurant. Dumating si Jerim para aliwin siya at sabihing unawain ang kanyang ina. Payo ni Jerim, huwag pagdudahan ang pagmamahal ng ina, pero hindi pa rin naniwala si Chamin. Yakap ni Jerim si Chamin at sinabing damhin ang pagmamahal na ito. May mga pagmamahal na hindi nasasabi pero tiyak na nasa puso pa rin. Sa payo ni Jerim, naunawaan ni Chamin ang hirap ng kanyang ina. Unti-unting napapagaan ni Jerim ang loob niya. Itinapon ni Chamin ang payong, tanda ng pagbitaw sa sakit ng nakaraan. Pagkatapos, sabay silang uminom. Hindi alam ni Chamin kung papatawarin ang ina dahil kawawa ang ama, pero sa tingin ni Jerim, mas kawawa ang ina na hinahamak ng anak. Naniwala si Chamin sa sinabi ni Jerim. Pagkatapos ng maraming pinagdaanan, tinanong niya kung nagbago na ang pangarap ni Jerim na maging Cinderella. Hindi inaasahan, hindi pa rin nagbago ang pangarap niya. Nang magtanong si Chamin, nalaman niyang dating pangarap ni Jerim ang maging mahusay na artista, pero dahil sa pamilya, tinalikuran ito. Hinimok siya ni Chamin na magpatuloy, pero ngayon, gusto na lang ni Jerim maging Cinderella. Gusto niyang tanggapin ang tunay na pag-ibig at mamuhay ng masaya kasama ang minamahal. Sinabi ni Chamin kay Jerim na magaling at maganda siya. Akala ni Jerim lasing siya kaya ganoon siya magpuri. Tinanong ni Chamin kung ano ang gusto niyang maintindihan tungkol sa kanya noon. Naalala ni Jerim ang hitsura ni Chamin at hindi maiwasang mahiya. Sa wakas, nagsimula ang kanilang matamis na pagdedate. Nang ihatid ni Chamin si Jerim, hinintay niya itong pumasok bago umalis. Pagka-uwi, naalala niya si Jerim na yumakap at masayang sumayaw. Kinabukasan, may batang nagtutok ng baril tubig sa kanila. Agad na binuksan ni Chamin ang payong para harangan ang tubig. Sabi ni Jerim, huwag laging magdala ng payong, nakakapagod yon. Nahikayat si Chamin, kaya ibinigay niya ang payong kay Jerim. Gabi na, may dala siyang regalo at bulaklak ng makasalubong si Danny. Napansin ni Danny ang mga bagay sa kamay ni Chamin. Inamin ni Chamin na gusto niya si Jerim. Nalaman ito ni Danny at sinabing sisirain niya si Jerim. Nang aalis na si Danny, pinigilan siya ni Chamin. Tinanong niya kung paano mapapatawad ni Danny si Jerim. Kinabukasan, nabalitaan ni Jerim na magpapakasal na sina Danay at Chamin hindi makapaniwala si Jerim na ang lalaking malapit sa kanya kahapon ay ikakasal na sa iba. Sa sandaling yon, dumating si Do Hwang at hinila palayo si Jerim.
Sinabi ni Do Hwang na huwag magpapaloko kay Chamin. Binigyan ni Do Hwang si Jerim ng tiket sa eroplano. Sinabi niyang mag-resign sa trabaho at sumama sa kanya. Inanyayahan ni Hwang si Jerim sa Berlin para sa film festival pero hindi pa siya nagdedesisyon. Naisip niya na baka hindi siya karapat-dapat kay Chamin. Si Chamin, walang tuwa habang sinusukat ng nobya ang wedding dress. Dahil dito, hindi masaya si Danai. Madalas, hindi kumpleto ang pinilit na tadhana. Samantala, umiiyak pa rin si Jerim dahil sa pagwalang bahala ng mga lalaki. Si Sujin naman, dinala ang boyfriend na doktor sa bahay. Nagkamali lang pala sila noon. Tanging si Sujin lang pala ang minamahal niya. Nag-aalinlangan pa rin si Jerim kung pupunta sa Berlin para sa kanyang karera. Nang dumating ang doktor, tinanong ni Jerim kung paano niya nabawi si Sujin. Sabi ng doktor, gusto niyang tuparin ang pangarap ng iba at alam niyang magaling siya. Sa kabilang dako, umuwi si Danai at umiyak sa kanyang ama. Kahit gusto niya si Chamin, hindi niya matanggap ang pag-aasawa sa malamig na tao. Gusto rin niyang makahanap ng taong tunay na magmamahal sa kanya. Kinabukasan, nakitang sarado ang kumpanya at naghihintay ang lahat sa labas. Nang tumawag siya, nalaman niyang nag-enjoy silang lahat sa bakasyon. Ang mga salita ng doktor ay nagbigay lakas ng loob kay Jerim. Gusto niyang magtapat kay Chamin pero nakita niya ang sugat sa bibig nito. Naging malamig si Chamin sa kanya. Nang sabihin ni Jerim na gusto ni Do Hwang na tumigil siya sa trabaho at pumunta sa Berlin, hindi tumutol si Chamin na lubos na nakadismaya kay Jerim. Kailangan niyang sumuko bago pa makapagtapat. Dagdag pa ni Chamin, kasama lang niya ito para maglaro. Umupo si Jerim sa pintuan, nanlulumo. Kinabukasan, habang umiinom mag-isa si Chamin, biglang may grupo ng taong pumasok at nanira sa club. Ang pinuno ay ang ama ni Danai. Pagkatapos pagalitan si Chamin, dumating ang kanyang ama. Sabi ni Chamin, di siya mabubuhay nang wala si Jerim, pero sa ama niya, pera lang habol ni Jerim at iwan din siya. Sinabi pa ng ama ni Chamin na wala nang magmamahal sa kanya sa mundong ito. Tiningnan ni Chamin ang scarf na naiwan ni Jerim sa bahay niya. Gusto lang niyang maging masaya si Jerim. Kinabukasan, di pa rin makamove on si Jerim. Bigla siyang nakatanggap ng pakete. Nagulat siya sa larawan sa loob. Ito ang larawan na iginuhit ni Jerim noong bata pa siya. Iginuhit niya ang sarili na nakasakay sa puting kabayo. Nang huling punta ni Chamin sa dating bahay, napulot niya ito sa basura. Ipinagawa ni Chamin ang pagpapanumbalik ng larawang ito. Nakita ni Jerim ang mensahe, lagi siyang magiging kabalyero. Naalala ni Jerim noong bata pa, iniwan siya ng ina para sa iba. Noon, inisip niya na hindi siya mamahalin tulad ng ibang bata. Mula noon, unti-unting naging malabo ang kanyang pagkatao. Nang mamatay ang ama, nagtago siya sa pader at tahimik na umiyak. Kinamuhian niya sarilit di umamin kay Chamin dahil di alam magmahal. Noon pa, alam ni Jerim na siya lang ang prinsipe sa buhay niya. Ano man ang uri mo, mahalin ang sarili at maglakas loob na mabuhay. Kinabukasan, sinubukan niyang maging masaya, pero alam niyang pinalaya si Chamin at nawasak ang Cheongdam-heaven. Binayaran ni Jerim ang tiket ni Do Hwang at tinanggihan ang kabaitan nito. Ngayong mas matapang si Jerim, nagsimula siyang magpinta, pero lilitaw pa rin si Chamin sa tabi niya paminsan-minsan. Naiisip din niya si Chamin na namamalimo sa istasyon ng subway. Una, ayaw niyang makialam, pero nang maalala ang magagandang alaala nila, bigla na lang siya pumasok sa Cheongdam-heaven. Natuklasan ni Jerim ang isang kakaibang anyo. Hinampas niya ito, pero iyon pala ang lalaking lagi niyang iniisip. Nang buksan niya ang ilaw, naharap na ni Jerim ang kanyang damdamin. Sinabi niya kay Chamin ng diretsyo na gusto niya ito. Kahit wala siyang natira, binigyan niya si Jerim ng lakas at tiwala. Sa wakas, ipinahayag ni Chamin ang kanyang pagmamahal. Sa kanyang paningin, lahat ng iba'y bato lang. Si Jerim lang ang nagpakilig sa kanya. Sa wakas, nagkabalikan na sila. Pagkatapos, binisita ni Chamin ang ama niya. Sinabi niyang kahit wala na siya, may nagmamahal pa rin sa kanya. Handa na siyang umalis para sa sariling karera. Ngayon, dumating si Chamin para magpaalam lang. Bago siya makalayo, tinawag siya para manahin ang negosyo. Dahil bumalik ang jowa ng ama, gusto rin niyang mag-date. Sa panahong ito, umangat din ang karera ni Jerim. Pinuri ng direktor ang eksena niya kaya inimbitahan sa animation. Makalipas ang 6 na buwan, malapit ng manganak ang kanyang madrasta. Inilabas pa ni Hwajin ang larawan ng kanyang ama para hikayatin ang ina. Dahil dito, nagkaroon ng isa pang anak na babae ang ina. Naging negosyante si Jerim at ang animation na kanyang sinalihan ay naging matagumpay din. At dito nagtatapos ang kwento. Ipinapaalala nito na sa kabila ng lahat ng pagsubok, may kapalit na bagong simula. Ang tunay na tagumpay ay makakamtan kapag natuto tayong magpatawad, magmahal, at magpatuloy sa pag-abot ng ating mga pangarap.